Sumailalim sa pagsasanay ang 34 na miyembro ng Kabawangan Corn Farmers Association sa bayan ng Nampituan, Nueva Ecija sa pagsagawa ng fermented corn cob bilang alternatibong pagkain sa mga alagang hayop sa isinagawang hands-on workshop ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA Saad Central Luzon. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa paglikha ng mas mura at napapanatiling livestock feed na maaari makatulong sa pagpapababa ng gastusin sa produksyon at paglikha ng karagdagang pagkakakitaan. Pinangunahan ni DA Saad Marketing Assistant and Enterprise Development Lead Rogie Castañeda ang pagsasanay kung saan tinalakay niya ang kahalagahan ng wastong nutrisyon upang mapabuti ang kalusugan at produksyon ng mga alagang hayop. Binigyang diin din niya ang paggamit ng mga alternatibong materyales sa pagkain bilang paraan upang mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa pagpapalaki ng mga hayop. Sa workshop, itinuro sa mga kalahok ang sunod-sunod na proseso ng paggawa ng fermented corn cob, isang pamamaraan na nagko-convert sa mga baon ng mais na karaniwang itinatapon bilang basura tungo sa kapaki-pakinabang na pagkain para sa manok, kambing at baka. Sa kabuang bilang ng mga dumalo, 21 ang kababaihan at 13 ang kalalakihan. 13 rin sa mga kalahok ay mga senior citizen na patuloy na aktibong nakikilahok sa mga programang pang-agrikultura sa kanilang komunidad. Ayon sa DA Saad Central Luzon, bahagi ang naturang pagsasanay ng patuloy nitong capacity building initiatives na naglalayong mapaunlad ang kakayahan ng mga magsasaka, mapataas ang produktibidad, makalikha ng dagdag na pagkakakitaan at higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Inaasahan na makatutulong ang teknolohiyang ito sa mas epesyenteng paggamit ng mga produktong mula sa mais, kasabay ng pagsusulong ng mas sustainable at abot-kayang produksyon ng pagkain para sa mga alagang hayop sa kanayunan. Pasok sa selda ang 4 na individual matapos maaresto habang mahigit 100,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu, mga ilegal na baril at mahigit 56,000 pesos halaga ng mga ipinagbabawal na sigarilyo ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan sa lalawigan ng Nueva Ecija noong May 29, 2026. Sa Barangay Poblacion West, Science City of Muñoz, nagsilbi ng search warrant ang mga tauhan ng Science City of Muñoz Police Station laban sa isang 45 anyos na residente. Sa operasyon, nakumpiska ang 13.49 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 91,732 pesos, isang kalibre 38 na revolver na walang serial number at 3 bala. Samantala, 2 hinihinalang tulak ng iligal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na buy-bust operations na isinagawa ng Zaragoza at Pantabangan Municipal Police Stations. Na-recover mula sa mga suspek ang kabuang 3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20,400 pesos. Sa bayan naman ng Bungabon, isang 31 anyos na motorcycle rider ang inaresto ng mga pulis sa isinagawang anti-criminality checkpoint sa barangay Tulay na Bato. Natagpuan sa kanyang pag-iingat ang isang hindi rehistradong kalibre 38 na revolver at 4 na bala, dahilan upang kasuhan siya ng paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bukod dito, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggled, counterfeit at untaxed cigarettes, pinangunahan ng mga police station sa Cabanatuan City, San Jose City, Science City of Muñoz, Aliaga, Bungabon, Gabaldon, Nampituan, San Antonio, Santo Domingo, Talavera, Talugtog at Zaragoza ang voluntaryong pagsuko ng mga ipinagbabawal na sigarilyo sa may kabuang halagang 56,410 pesos.
Dinala ang mga naarestong suspek at mga nakumpiskang ebidensya sa kani-kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa mga naaresto. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, patunay ang matagumpay na mga operasyong ito ng kanilang matatag na kampanya laban sa ilegal na droga, mga loose firearms at iba pang uri ng kriminalidad sa lalawigan. Pinalalakas ng pamahalaan ang pagsusulong ng climate resilient agriculture sa pamagitan ng paghikayat sa mga magsasaka sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija na gumamit ng mga teknolohiyang nakatitipid sa tubig upang maprotektahan ang produksyon ng palay laban sa epekto ng El Niño. Bilang suporta sa layunin ng administrasyon, natiyakin ang seguridad sa pagkain at mapatatag ang sektor ng agrikultura, nananawagan ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa mga magsasaka na maghanda ng maaga at gamitin ng mahusay ang limitadong supply ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Ayon kay Dr. Christine Pascual, Water Management Specialist ng PhilRice, mahalaga ang maagang pagtatanim at paggamit ng mga makabagong pamaraan upang mabawasan ang panganib na dulot ng kakulangan sa tubig. Ipinaliwanag niya na ang maagang pagtatanim ay nagbibigay daan sa mga magsasaka na mapakinabangan ang magagamit pang supply ng tubig bago lumala ang epekto ng tagtuyot. Kabilang sa mga inirekomendang teknolohiya ng PhilRice ang wet at dry direct seeding methods na nangangailangan ng mas kaunting tubig kumpara sa tradisyonal na pamaraan ng paglilipat tanim. Sa wet direct seeding, gumagamit ng drum seeder, precision seeder o drone seeder para sa mas mabilis na pagtatanim, habang ang dry direct seeding ay nagsasagawa ng paghahasik ng binhi sa tuyong lupa upang mabawasan ang paggamit ng tubig sa paghahanda ng bukirin. Hinihikayat din ng PhilRice ang paggamit ng mga water management practices gaya ng alternate wetting and drying o AWD, ang mid-season drainage, saturated soil culture at water harvesting upang mapataas ang epesyenteng paggamit ng tubig sa mga palayan. Ayon naman kay Engineer Elmer Alosnos ng PhilRice El Niño Task Force, kayang mabawasan ng AWD technology ang paggamit ng irigasyon ng 15 hanggang 30% ng hindi maapektuhan ang ani kung maayos itong maipatutupad. Bukod sa wastong pamamahala ng tubig, pinayuhan din ang mga magsasaka na gumamit ng drought-tolerant and early maturing rice varieties tulad ng PSB RC10, NSIC RC480, RC594 at RC596 na angkop para sa mga lugar na madalas makaranas ng kakulangan sa tubig. Binigyan din ng PhilRice ang kahalagahan ng wastong paglalagay ng abono, crop diversification at pagpapanatili ng mga kanal at pilapil upang mapahusay ang imbakan at distribusyon ng tubig sa panahon ng matinding init. Nagbabala rin ang ahensya na maaaring dumami ang mga peste at sakit sa palay gaya ng rice black bag, rice bag, stem borer, tungro at daga kapag nagpatuloy ang mainit at tuyong kondisyon ng panahon. Para sa dagdag na proteksyon, hinihikayat ang mga magsasaka na kumuha ng crop insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation at samantalahin ang mga programa ng Department of Agriculture at Agricultural Credit Policy Council para sa pinansyal at technical na suporta. Ayon sa PhilRice, ang maagang paghahanda at paggamit ng mga makabagong teknolohiya ay mahalagang hakbang upang mapanatili ang produksyon ng pagkain at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa harap ng mga hamon ng pagbabago ng klima.